Bilang resulta ng pagkonsumo ng Spectre Crystal, ang katawan ni Janya ay sumasailalim sa pagbabago, na naging isang dambuhalang nakakatakot na nilalang. May malalaking ngipin, hindi mabilang na mga dila at mabigat na katawan. Sa mabangis na hangarin sa kanyang mga mata, sinimulan niyang patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya at nagdudulot ng kalituhan, na lumilikha ng alon ng takot at kaguluhan sa buong nayon. Matapos sumailalim sa pagbabagong anyo, tumayo si Janya, iniisip kung ano ang silbi ng anumang dignidad sa mundo at kung bakit sila natatakot. Sa mabangis na layunin sa kanyang mga mata, lumingon siya kay Jae-hwan, sa pag-aakalang kaya niya itong patayin gamit ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, si Jae-hwan ay tumayo ng may kumpiyansa sa kanyang harapan, hawak ang kanyang espada, at sinabing hindi posible na umiral ang isang tao sa mundong tulad nito. Sa pagtingin kay Janya, nagtataka siya kung anong klaseng tao siya, iniisip na kahit na ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa paghihinala, hindi niya makita kanyang tunay na kakanyahan. Gayunpaman, sinabing hindi mahalaga, itinaas ni Jae-hwan ang kanyang espada at iniagos ang enerhiya nito kay Janya, na nagdulot ng matinding sakit at pahirap sa kanya. Ang epekto ng malakas na alon ng enerhiya ay bumisag sa katawan ni Janya, nagsambulat ang mga pira-piraso nito at nagpasimula ng isang biglaang pagulan. Sa gitna ng paghihirap, naalala ni Janya ang kanyang mga alaala noong bata pa siya sa paglalaro sa ulan, na nagmumuni-muni sa kasalukuyang pag-ulan habang ang kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay sa hindi mabilang na mga piraso, na minarkahan ang kanyang pagkamatay. Tinitigan ang walang buhay na katawan ni Jae-hwan, pinag-iisipan ni Jae-hwan ang katangian ng kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula siyang maglakad sa unahan, umaasa na maaaring malaman ng isa sa mga straggler ang lokasyon ng bangungot at umalis sa lugar. Pagkatapos umalis sa lugar, bumalik si Jae-hwan sa pub, kung saan nakita niya si Mino na nakahiga at walang malay. Samantala, sinabi ni Carlton, na nakahandusay sa lupa, na sila ay kailangang alertuhan kaagad ang panloob na kuta. Habang papalapit siya kay Mino, dahan-dahan niyang nakita ang katawan nito nagiging itim, at hiniling niya na patayin siya bago siya mag-transform sa isang halimaw. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ni Jae-hwan na si Mino ay talagang tao, at naalala niyang hindi niya nagawang gumamit ng comprehend sa kanya. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin siya sa paghila sa kanyang espada, iniisip na hindi na kailangan ng emosyon sa lugar na kanyang pinupuntahan. Ngunit bago niya ito mapatay, hinawakan ni Claire ang kanyang braso, sinabihan siyang huminto. Paglapit sa kanila, sinabi niya na maaaring hindi pa huli ang lahat, habang pinipigilan siya ng mga gwardya, na nagsasabi na kailangan niyang pumunta sa pasilidad ng medikal. Gayunpaman, hindi pinapansin ang sarili niyang mga pinsala, patuloy niyang hinihiling na huwag patayin ni Jae-hwan si Mino at maghintay ng ilang oras. Medikal na kampo, tinitingnan ng mga manggagamot ang kalagayan ni Mino, iniisip na ang tanging pagkakataon para sa kanyang kaligtasan ay kung ang kanyang pagpapakasakit ay tumigil sa pagunlad. Samantala, nakatayo si Jae-hwan sa malayo sa kanila, naghihintay ng kanilang feedback sa kanyang kalagayan. Noon lang, naglabas ng emergency notice na nagpapalam sa kanila ng pagsalakay ng maliliit na patay na nilalang sa kuta. Nagdudulot ito ng isang alon ng takot at pagkalito na kumalat sa mga tao, at nagsimula silang tumakbo dito at doon upang iligtas ang kanilang mga sarili. Habang sinasabi ng mga awtoridad na mabilis silang lumikas sa lugar, sa gitna ng sitwasyong ito, isang bata ang lumapit sa isa sa mga gwardya at nagtanong kung saan sila kailangang lumikas. Bilang tugon, ang tao ay tumingin sa kanya at lumabas ang parehong nakamamatay na halimaw na kanilang tinatakasan. Nagulat ang bata, tinitigan ito ng bata habang tinutusok ng halimaw ang hindi mabilang nitong mga galame sa kanyang katawan, at parami ng parami ang mga nilalang na nagsimula. Biglang, isang grupo ng malalakas na mandirigma ang lumundag mula sa mga bubong, na may hawak na mga sandata at pagsali sa mga halimaw sa walang humpay na labanan. Habang matagumpay nilang nalipol ang lahat ng mga halimaw, tumingin si Jae-hwan sa taong namumuno sa kanila at nagtataka kung siya ba ang tinutukoy ni Mino. Sa sandaling iyon, lumingon sa kanya si Claire at sinabing tatanggihan niya ang lahat ng mga patakaran ng lugar na ito, hahatulan ang mundo gamit ang kanyang sariling mga pamantayan, at magbigay ng kanyang sariling kahulugan ng isang tao. Sinabi niya na kilalang-kilala niya ang mga taong tulad niya at nakakita na siya ng isa dati. Inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Mino, sinabi niya na ang mga taong nakatira at umaangkop sa lugar na ito ay hindi mga Hangul, sa halip, ginagawa nila itong dahil wala silang ibang pagpipilian.
Bilang tugon, ibinahagi ni Jae-hwan ang kanyang paniniwala na kulang sila ng lakas ng loob at hindi choice. Nalilito, tinanong ni Claire kung anong uri ng tapang ang mayroon sila. Sagot ni Jae-hwan na ito ay ang lakas ng loob na lumampas sa mga limitasyon at maghanap ng kahulugan na mas tama. Nang marinig iyon, sinabi ni Claire na marahil siya isang taong humahabol sa isang bagay na ganoon, at maaring tama siya. Ngunit dahil wala siyang lakas ng loob, hindi niya ito maintindihan. Sa pagtingin sa kanya, sinabi niya na alam niya ang isang bagay at iyon ay napakadelikado. Sinabi niya na kailangan niyang umalis dahil nakakahanap ang mga tao ng pag-asa sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya, at kung mananatili siya, mahuhulog sila sa matinding kawalan ng pag-asa, nagpapaalala sa kanya sa pagkamatay ng kanyang mga kasama sa tore. Sa kaibahan ni Claire, naalala ni Jae-hwan ang paghiling ni Minho na huwag na siyang sumuko sa mundong ito at manatili doon, na nagpapaisip sa kanya kung ano ang gagawin. Samantala, nakatayo sa tabi ng kama kung saan nakahiga si Carlton na nakararanas ng parehong kondisyon, si James ay sinabihan ang doktor na gamitin ang lahat ng gamot na mayroon sila upang gamutin siya, at sumunod sila. Habang pinagmamasdan sila ni Jae-hwan, kinuha ng manggagamot ang sungay ng isang hayop at nagsimulang gilingin ito gamit ang isang motor at pastel. Pagkatapos gumawa ng isang paste, sinimulan nila itong ipakin kay Carlton, ngunit wala itong epekto sa kanya, kaya mas nag-aalala sila. Naglalakad malapit kay James, tinanong ni Jae-hwan kung wala na bang pagkakataong makabalik siya bilang isang tao kapag siya ay namatay. Feeling frustrated, James replies na kung alam lang sana niya, hindi sana ganito kabalisa. Nang marinig iyon, hinawakan ni Jae-hwan si Carlton mula sa kanyang mga damit at sinimulan siyang alugin. Sinabihan siyang gumising at sinabing may tanong siya. Para sa kanya na ikinagulat at galit ni James. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, sa lalong madaling panahon nagbukas si Carlton ng kanyang mga mata at lumingon kay Jae-hwan, humihiling na patayin siya at sinasabing siya lang ang taong makakagawa nito. Nalilito, tinanong ni Jae-hwan kung hindi humihiling sa kanya na iligtas siya sa ganoong sitwasyon. Bilang tugon, tinutukoy ni Carlton ang batas ng Gorgon at nagsasaad na ang lahat ng kaluluwang nagsisimulang maging tuwali ay dapat nasirain kaagad. Nang marinig iyon, nagulat si Jae-hwan ang kanyang katapatan at iniisip na kung mayroon pang ilang mga tao na tulad niya, hindi siya nakulong sa tore sa loob ng 40 taon. Maya-maya, nagsimula silang makakuha ng alerto na ang soul corruption ni Carlton ay umabot na sa 74% at malapit na ang kanyang dedikasyong magsimula. Sa sandaling iyon, ang taong pumatay sa mga patay na halimaw ay pumasok sa kampo at lumalabas na siya ang Anti-Dead Extermination Squad. Habang si Kapitan Jahir, nang tumingin sa kanya, nagulat si James, habang inilabas ni Jahir ang kanyang espada at sinabi na, alinsunod sa mga batas ng Gorgon, papatayin si Carlton at isa pang individual. Inanunsyo na pumunta siya dito upang patayin si Carlton at isa pang individual. Itinaas ni Jahir ang kanyang espada sa hangin. Gayunpaman, bago pa niya ito maaksyonan, hamarang si Jae-hwan at hinawakan ang kanya espada, na nagsasabi na hindi niya hahayaang patayin niya si Carlton dahil mayroon siyang ilang katanungan para sa kanya. Nagulat sa pagharang ni Jae-hwan sa kanya pag-atake ng mano-mano, lumingon si Jahir sa kanya at sinabing hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa pagtingin kay Carlton, ipinaliwanag niya na kung ang isang stage 5 adapter na tulad niya ay namatay, isang kakilakilabot na sakuna ang magaganap, na nais nilang pigilan. Nagtatanong kung siya ay talagang mamamatay, si Jae-hwan ay kumuha ng 5 sungay na hayop. Nagsasabi na makakatulong ito sa kanya, na ikinagulat nilang lahat. Kung titingnan iyon, ang sagot ng manggagamot ay tiyak na maibabalik siya ng gayong sungay sa normal na estado, kaya't dinudurog niya ang sungay ng buong husay, na nagpapatindi sa kanilang pagkabigla. Pagkatapos niyang durugin ang sungay, ito ay ibinibigay kina Carlton at Minho, na humahantong sa dumiraming bilang ng espiritual na katiwalian ni Carlton na huminto, na nagpapagaan sa kanilang pakiramdam. Gayunpaman, kabaligtaran nito, ang sungay ay nagiging sanhi ng pagpapabilis ng proseso ng pagpapakasakit kay Minho dahil sa kanyang pagbaba ng tibay. Di nagtagal, nakatanggap sila ng babala na ang kanyang kaluluwa umabot na sa 75% ang katiwalian at magsisimula na ang kanyang pagpapakadyos, na nagpapaunawa sa kanila na hindi nila mapipigilan itong mangyari. Isinasaalang-alang iyon, humakbang si Jahir patungo sa kanya at inilabas ang kanyang espada habang humihiling si Claire na tawagan nila si Chang Heo, na sinasabing kayang gawin ang dead slash.
Nang marinig iyon, natarante si Jae-hwan, habang ipinaliwanag ni Claire na ang patay na Slash ay pinuputol lamang ang katiwalian. Gayunpaman, si Jahir ay nagsasaad na si Chang Heo ay nag-aasikaso sa isang mahalagang bagay sa loob ng kuta, at hindi maaring tawagin para sa isang bagay na kasing halaga nito at kaladkarin siya palayo. Nang maabot si Mino, lumingon siya kay Jae-hwan na nakatayo sa kanyang daraanan at sinabing hindi siya makikipagkompromiso sa isang ito, na sinasabi sa kanya na tumabi. Pagkatapos ng kaunting paghinto, hinawakan ni Jae-hwan ang kanyang espada at nagsasaad na siya ang papatay sa kanya dahil hiniling niya na gawin niya yon. Habang nananatiling tahimik si Jahir bilang tugon, inilabas ni Jae-hwan ang kanyang espada at inayos ito sa itaas ni Mino, paginihin ang kanyang kakayahan sa pagtatanong. Nang makitang papatay na niya ito, nagsimulang sumigaw si Claire, na sinasabi sa kanya na huwag gawin iyon. Samantala, nanatiling nakatayo si Jae-hwan, pumwesto ang kanyang espada sa puso ni Mino nang magsimulang lumitaw ang maliwanag, may kintab na mga particle. Biglang lumiwanag ang liwanag ay nagsimulang palibutan siya, na naghatid sa kanya sa isang bakanting espasyo, na nagpapaisip sa kanya kung ano ito. Maya-maya lang ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ni Mino, na nagtatanong kung paano niya napunta ang sarili sa ganoong estado, at marahang hinawakan ang kanyang mukha, na nagsasabi na tutulungan niya siya. Sa sandaling iyon, tumingala ang matanda at nakita si Jae-hwan na nakatayo malapit sa kanila at nabigla, nagtatanong kung sino siya at kung paano siya nakapasok sa kanyang mundo. Sa pagtingin sa kanyang espada, sinabi ng matanda na ang gayong marangal na kaluluwa ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong makitid na pag-iisip. Samantala, sinubukan ni Jae-hwan na gamitin ang kanyang kakayahan ng pagtatanong sa kanya ngunit hindi niya magawa iyon at nagsimulang mag-isip kung ang matandang figurang ito ang pinagmula ng katiwalian ng kaluluwa ni Mino. Naniniwala na ang pag-aalis ng matanda ay maaaring iligtas si Mino, sinugod siya ni Jae-hwan. Sumasalungat ang matandang lalaki gamit ang sariling espada, at isang sagupaan ang naganap habang kapwa namamahala upang harangan ang malalakas na pag-atake ng isa't isa. Nakikita yon, parehong nagulat sila sa kakayahan ng isa't isa na harangin ang kanilang malalakas na atake. Biglang nagsimulang pumutok ang espada ng matanda, na humantong sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Dahil dito, nakikita siya ng lahat ng ibang tao na naroroon sa kampo, na ikinagulat nila. Dahil sa galit ay lumingon ang matanda kay Jae-hwan at nagtanong kung paano siya nang ahas na wasakin ang kanyang mundo. At kung sino siya, humigpit ang hawak sa basag niyang espada. Dahil dito, naputol ang kanyang espada sa hindi mabilang na mga piraso, na nagpalungkot at nagalit sa matanda, isinasaalang-alang na ang kanyang sandata ay gawa sa sungay ng Trihorn. Paglingon kay Jae-hwan, nagsimulang ilabas ng matanda ang kanyang pagkadismaya, habang si Jae-hwan naman ay nananatili tahimik na nakatayo, iniisip na hindi siya, kundi ang matandang lalaki ang bumisag ng espada. Ang matandang taong ito ay si Chang Heo, ang banal na manggagamot ng Kastilyo. Paglapit sa kanya, tinanong ni Jahir kung bakit siya naririto, at sumagot siya na may mamamatay dito at hindi mahalaga kung siya ang Fortress Master o hindi. Nagulat si Jahir at ang kanyang kampan tinitigan siya. Pansamantala, lumingon si Chang Heo kay Jae-hwan, na sinasabing ganap niyang nag-ambala ang kanyang patay na Slash, na posible lamang sa isang espada na gawa sa Trihorn o isang bagay na mas mahusay. Noon lang, napansin niya ang Pentahorn ang espada ni Jae-hwan. Nakaramdam ng pagkamangha, at sinimulang tingnan ito mula sa lahat ng direksyon, nagtatanong kung saan niya nakuha ang isang hindi kapani-paniwalang espada. Nagtatanong kung paano niya nakuha ang isang pambihirang espada, si Chang Heo hahawakan na sana ito nang hawakan ni Jae-hwan ang kamay niya at tinanong kung maliligtas ba niya si Mino kung ipahiram niya sa kanya ang espadang ito, at pumayag si Chang Heo. Nang marinig iyon, inilabas ni Jae-hwan ang espada at ibinigay ito sa kanya, na nagpaisip kay Chang Heo na siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, na naging dahilan upang ipahiram niya ang kanyang espada sa isang taong kakakilala lang niya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na hindi ito mahalaga sa ngayon, hawak ito ni Chun Jae-yo sa magkabilang kamay, remarking na parang pagmamay-ari nito. Habang ang lahat ng iba sa kampo ay nakatingin sa kanya na may pag-uusisa, lumingon siya kay Mino, na nagsasabi na dapat nilang makita kung ano ang kaya ng espadang ito. Biglang nagsimulang kumalat ang maliwanag na liwanag sa buong kampo, dahilan para magtaka si Jae-hwan kung ito ay ang parehong ilusyon mula kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niya na ito ay kahawig kung paano niya nakikita ang mga bagay gamit ang kanyang kakayahan sa paghihinala.
Sa pagmamasid sa matanda na nagsimula na ng paggamot, pinag-iisipan ni Jae-hwan kung siya ay nagtataglay din ng kakayahang malasahan ang mundo sa katulad na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espada ay dumulas mula sa pagkakahawak ng matanda, na sinundan ng kanyang sariling pagbagsak, iniwan si Jae-hwan na naguguluhan. Tumingala, ipinahayag ni Chang Heo na siya ay kulang sa espiritual na enerhiya dahil sa Castellan. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa, hudyat ng napipintong pagguho ng mundo sa kanilang paligid. Kinikilala ang kabiguan ng paggamot, humingi ng tawad si Chang Heo kay Jae-hwan, ipinahayag ang kanyang kahihiyan. Nang marinig iyon, lumapit si Jae-hwan at kinuha ang kanyang espada. Nakatingin sa kanya, sinabi ni Chang Heo na ito ay Hangul, na nagsasabi na hindi man lang niya nagawang isama ng buo sa kanyang mundo. Ngunit sinusubukan pa ring kopyahin ang Deadly Slash. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na hindi niya magagawa ang slash, ngunit kung ito ay panggagaya lamang, maaari niya itong subukan at hawakan ng mahigpit ang espada. Nang makita iyon, sinabihan siya ni Chun Jeo na ihinto ang pagsasabi na ang Deadly Slash ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Naalala ni Jae-hwan ang mga salita ni Claire, na sinabi nito na ang kanyang mga kilos ay hindi katapangan kundi kawalang ingat, at sinabi kay Chang Heo na manatiling tahimik. Sa pag-aayos sa kanyang espada sa sahig, sinabi niya na, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na kinuha niya ang espada upang iligtas ang isang tao. Nang marinig iyon, nagulat si Chang Heo, habang naalala ni Jae-hwan ang hitsura ni Mino at iginuhit ito sa sahig. Inaalala ang kanyang mukha, personalidad, at mga ekspresyon, gumawa si Jae-hwan ng kumpletong sketch sa sahig at sa wakas naisip na parang may kulang. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, gumuhit siya ng nunal sa ilalim ng kanyang mata, na kumukumpleto sa kanyang mukha. Habang kumpleto ang sketch, ibinalik sila sa totoong mundo, kung saan nahanap ni Jae-hwan ang kalagayan ni Mino ay bumuti ng husto. Napagtanto na nagsimula na ang kanyang antas ng katiwalian sa pag-drop at ang proseso ng pagpapakadyos ay tumigil, habang si Jahir pakiramdam ay amazed. Sa pagtingin kay Jae-hwan, sinabi ni Chang Heo na tila hindi na siya makitid sa ngayon at nagtanong kung sino siya. Naaalala na gumamit siya ng isang bagay na katulad ng isang Deadly Slash, si Chang Heo ay nagtatanong kung saan niya natutunan ang ganoong bagay. Nang marinig iyon, lumingon si Jahir kay Chang Heo, nagtatanong kung talagang gumamit si Jae-hwan ng isang bagay na katulad ng gayong sandata, at sumang-ayon si Chang Heo. Siya ay nagbubunyag na ang kanyang Dead Slash ay hindi isang kasanayan, kung kaya't wala ni isa man sa mga adaptor ang nakapag-aral nito. Sa makatuwid, ang lahat ng mga ito ay dumating sa pagsasakatuparan na si Jae-hwan ay hindi isang adaptor kundi isang tagagising tulad ni Chang Heo. Alam nila na ang mga gising ay bihira, hindi pangkaraniwang mga tao na nakakakuha ng malakas na lakas sa pamamagitan ng pagtanggi sa adaptasyon at nagtataglay ng lakas upang ganap na baguhin ang power dynamic ng kaguluhan. Iniisip ni Jahir na dahil si Jae-hwan ay isang gising tulad ni Chang Heo, nagagawa niyang gumamit ng Dead Slash, ngunit pinagtatalunan ni Chang Heo na hindi pa rin nila alam ang tunay niyang pagkatao. Nang marinig iyon, sinabi ni Jahir na si Chang Heo ang nagsabi sa kanila na kung may ibang tao na maaaring gumamit ng Dead Slash, maaari itong maging posible para sa kanila na iligtas ang Castella. Habang si Chang Heo ay nananatiling tahimik bilang tugon, sinabi ni Jahir na walang mas mahalaga sa kanila kaysa iligtas ang buhay ng kanilang Castella. Sa sandaling iyon, may pumasok sa kampo, na nagsasabi na mayroon siyang pahintulot mula sa panloob na kastilyo at sinabihan silang tumabi. Lumingon siya, kinilala siya ni Jahir bilang ang Dark Shadow Captain. Sa pagtingin sa kanila, nagtataka sila kung ano ang ginagawa ng mga taong ito doon, na iniisip na wala silang gawin sa paglipol ng mga patay. Gayunpaman, sa halip na makipag-usap sa kanila, ang kapitan ay dumiretso kay Jae-hwan at lumuhad sa kanyang harapan upang salubungin siya, hinarap siya. Bilang sugo ng Green Pirates. Pagbangon, hiniling niya kay Jae-hwan na sumama sa kanya sa inner castle at lumingon kina Jahir at Chang Heo, nagtatanong kung ano ang ginagawa nila dito, nagpaparamdam sa kanila ng pagkagulat. Pagtingin kay Jae-hwan, nagtataka sila kung siya ba talaga ang envoy ng Green Pirates. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang panloob na kastilyo, kung saan dinala ng Dark Shadow Captain at Jahir si Jae-hwan sa isang kwarto para makilala si Yerhen. Remarking na sa wakas ay nagkita na sila ni Yerhen, nauna nang magpakilala bago pumunta sa pangunahing bagay. Sinabi niya kay Jae-hwan na ang pangalan niya ay Yerhen Cheever, at siya ang pinuno ng kastilyo.
Pagkatapos nito, lumapit siya sa pangunahing paksa at nagtanong kung si Jae-hwan talaga ang envoy ng Green Pirates. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na hindi siya, na ikinagulat ng kapitan ng Dark Shadow, habang sinabi ni Yerhen na inaasahan niya ang sagot na ito. Bilang tugon, pinagtatalunan ni Chang Heo na ang multo ng kristal ay isang bagay na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng mga miyembro ng angkan ng Green Pirates, at nagtatanong kung saan niya nakuha, kung hindi siya miyembro ng clan nila. Bilang tugon, kinuha ni Jae-hwan ang isa sa mga kristal sa kanyang mga kamay at sinabing kinuha niya ang mga ito sa taas. Na nagudyok sa kanila na tanungin kung ano ang nangyari sa mga may-ari ng mga kristal na yon. Bilang tugon sa kanilang tanong, ibinunyag ni Jae-hwan na lahat sila ay patay na humahantong sa kanila sa pagtatanong sino ang mangangahas na saktan ang mga miyembro ng isa sa 5 noble clans ng malaking lupain. Walang bahid ng takot, matapang na sumagot si Jae-hwan na pinatay niya silang lahat at iniwan silang nabigla. Gayunpaman, sinabi sa mga kapitan na mayroon siyang mga dahilan, tinanong siya ni Yerhen kung bakit niya ginawa yon. Bilang tugon, sinabi ni Jae-hwan na sinubukan nila upang labanan muna siya at gustong kunin ang mga sungay na mayroon siya, kaya naman kailangan niyang labanan ang mga ito. Pagdinig niya, si Yerhen remarks na ang Green Pirates clan ay isang grupo na napakatakaw sa mga materyales at mukhang naiintindihan niya kung bakit niya yon ginawa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Jae-hwan, humihingi sa kanya na ipaliwanag ng detalyado kung ano ang nangyari pagkatapos niyang magulo. Bilang tugon sa kahilingan ni Yerhen na malaman ang tungkol sa nangyari sa kanya, isiniwalat ni Jae-hwan na nahuli siya sa isang bagay at nagkataon na pumasok sa chaos. Nakuha niya ang mga espiritong bato mula sa angkan ng Emerald Bog nang nagkataon at pumasok sa kuta. Pagkatapos nito, nahuli siya sa pangyayari ng nagkataon, nakilala ang banal na manggagamot, at nalaman ang tungkol sa Dead Slash pagkatapos lamang itong makita ng isang beses. Nang marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Yerhen na ayos lang. Isinasaalang-alang na pinaniniwalaan niya ang mga salitang iyon, tinanong ni Chang Heo kung totoo ba ang tingin niya sa mga iyon, at sumang-ayon si Yerhen, nangunguna sa kanya upang sabihin na siya ay nabaliw. Bilang tugon, sinabi ni Yerhen na upang makuha ang tiwala ng ibang tao, kailangan muna niyang magtiwala sa taong iyon. Lumingon siya kay Jae-hwan muli, na nagsasabi na gusto niyang magtanong sa kanya ng ilan pang mga katanungan, at sumasang-ayon siyang sagutin. Pagkatapos ng kaunting paghinto, tinanong ni Yerhen kung ang katawan na taglay niya ay isang buhay.